Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa ng ganap na batas, ang SIM Registration Act. Matapos pirmahan ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos. Layo nitong puksain ang mga naglipa ng text scams at spams at iba pang mga krimen gamit ang mga SIM card. Sa ilalim po nito, dapat na iparehistro ng lahat ng user ang kanilang SIM card sa loob ng 180 days pagkatapos maging epektibo ng batas. Kung hindi, ay otomatiko itong made-deactivate. At nakatutok si Ian Cruz. Republic Act number 11934 entitled Ito ang kauna-unahang batas na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Republic Act 11934 o ang SIM Registration Act. Sabi ng Pangulo, mahalaga ang batas na ito sa gitna ng mga ulat na ginagamit ang mobile phone sa krimen. With the signing of this act, we will finally achieve what has long been overdue, an effective means of regulating the issuance of SIM cards to curb the spread of spam text messages and scams. We will soon be able to provide law enforcement agencies the tools needed to resolve crimes perpetrated with the use of these SIM cards, as well as providing a strong deterrence against the commission of wrongdoing. Kapag naging epektibo na ang batas at mayroon na itong Implementing Rules and Regulation o IRR, lahat ng SIM card dapat irehistro. Ang mga ibebentang SIM magiging aktibo lamang kapag nairehistro ng user nito. Nakasad sa batas, maaaring gawin ang registration electronically sa platform o website na ibibigay ng mga telco. Sa SIM card registration, kasama sa mga impormasyong ibibigay ang buong pangalan, kapanganakan, kasarian at tirahan ng user. Kailangan ding mag-provide ng government-issued IDs para ma-verify ang inyong pagkakakilanlan. Kahit ang mga SIM card na hawak na ngayon ng user, kailangan ding iparehistro. Walang bayad ang pagpaparehistro ng SIM. Pero dapat itong gawin sa loob ng 180 days pagkatapos maging epektibo ang batas. Kung hindi, ay otomatiko itong made-deactivate. Mare-reactivate lang yan kapag nakumpleto ng registration process. The prescribed time has still to be set by NTC and with the consultation with the telcos. Kasi they have to prepare. They have to prepare their systems, they have to prepare their people in order to do this. Sa 2020 annual report ng National Telecommunications Commission, umaabot na sa higit 144.9 million ang mobile prepaid users sa bansa, habang higit 4.6 million naman ang postpaid users. May agam-agam ang ilang mamabata sa SIM registration law. Si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas nangangamba na baka magresulta raw ito sa cyber attacks at data breach. Sabi naman ni House Ways and Means Committee Chairman Congressman Joey Salceda, mahalagang masagot muna ang mga tanong tungkol sa data privacy bago ilabas ang IRR ng batas. Sabi naman ni Pangulong Marcos, may provision sa batas para rito. Included in this crucial piece of legislation are provisions that make paramount the protection of confidentiality and data privacy rights of subscribers, which shall begin to take effect at the point of sale. Any information in the SIM card registration shall be treated as absolutely confidential unless access to this information has been granted by the written consent of the subscriber. Nakasaad sa batas na kailangan mag-maintain ng sariling database ang mga telco kaugnay sa SIM registration at dapat daw tiyakin na protektado ang lahat ng data. May penalty na kalahating milyon hanggang 4 na milyong piso kapag nagkaroon ng breach ng confidentiality ng data ng subscribers. Ngunit may pagkakataong maaaring ilabas ang data ng subscriber sa pamamagitan ng subpoena o court order o kung bahagi ng investigasyon ng law enforcement agencies. Ang mga SIM ay hindi maaaring ibenta o ilipat ang pagmamay-ari nang hindi dumaraan sa tamang registration requirements. At may kriminal na pananagutan kapag ibinenta ang ninakaw na SIM. Sinusuportahan naman ng Globe at Smart ang pagsabatas ng SIM Registration Act at naghahanda na raw sa implementasyon nito. Pero panawagan ng Globe pati ng Dito Telecom Unity Corporation, i-roll out na ang National ID System na malaking tulong nila para sa mas maayos na implementasyon ng bagong batas. Sabi ng Dito, sa pamamagitan daw nito,
ay hindi na kailangan gumawa ng telcos ng bagong database para sa biometrics data. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Inilatag ng Malacanang sa Legislative Executive Development Advisory Council ang mga panukalang pang-ekonomiya at pang-seguridad na hinihingi nitong gawing prioridad ng Kongreso. Nangako naman ng suporta ang liderato ng Kamara at Senado. At yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Pinulong ngayon ni Pangulong Marcos ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, isang lupong nagsisilbing advisory body sa Pangulo sa mga usaping may kinalaman sa pagpapalago ng ekonomiya at iba pang mahalagang issue. Kasama rito ang mga opisyal mula sa ehekutibo at legislatura at mga kinatawan mula sa pribadong sektor. Nagpasalamat ang Pangulo para sa produktibo anyang pulong. Doon inilatag ang mga panukalang nais maisabatas ng Pangulo. Ayon sa Malacanang sa mga panukalang pa-ekonomiya, kabilang ang E-Governance Act, National Land Use Act at Internet Transaction Act. Sa mga panukalang pangseguridad, ang National Defense Act, Mandatory ROTC at ang batas sa bubuo sa Medical Reserve Corps. Kasama rin ang mga enabling law sa natural gas industry, pag-amyenda sa EPIRA Act at sa Build, Operate, Transfer Law. Sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na linawan ng Kongreso kung anong mga prioridad na ipapasa batas kasunod ng pagpasa ng 2023 National Budget. Kailangan daw nila ito upang malaman kung alin mga panukalang kailangan paglaanan ng oras habang tinatalakay ang budget bill para sa 2023. 6 na panukalang ipinangako niya ipapasa ng Senado bago matapos ang taon. Ang pagbuo ng Medical Reserve Corps, pagbuo ng Center for Disease and Control at Virology Science and Technology Institute, ang Mandatory ROTC, pag-amyenda sa Build, Operate, Transfer Law, at hindi pagsigil ng hulog sa mga bayarin ng mga agrarian reform beneficiaries. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, buo ang suporta ng Kamara sa legislative agenda ng Pangulo at kanila daw itong aaksyonan agad. Bibigyan daw nila ng prioridad ang 30 panukalang inilista ng Pangulo na kailangan para sa economic recovery at malaking bahagi nito, agrikultura. Inanunsyo naman kanina ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa flag raising ceremony sa Malacanang ang inilabas na Memorandum Order No. 7. Nakasaad dito na lahat ng mga coterminous sa empleyado sa Office of the President na itinalaga ng nakaraang appointing authority ay mananatili sa serbisyo hanggang December 31 ngayong taon. Liban na lang kung babawiin ang kanilang appointment o tatanggapin ang kanilang pagbibitiw o magtatalaga na ng kanilang kapalit. Nasa flag raising ceremony ang bagong talagang officer in charge ng Office of the Press Secretary na si dating LTFRB Chairperson Cheloy Garafil. Ang ano ko naman, hindi na importante kung OIC. Ang mahalaga sa akin, ang importante sa akin yung trust and confidence na binigay sa atin ng ating Pangulo, na binigyan niya tayo ng pagkakataon at trust na makatulong sa OPS. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Inalmahan ng grupo ng mga legal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang panukalang iba ng operasyon ng lahat ng POGO sa bansa. Kung sakali kasi mahigit 20,000 Pilipino daw ang mawawalan ng trabaho. Yan ang tinutukan ni Salima Refran. 12 taong caregiver sa Taiwan si Nelia at ang natutunan niyang Mandarin doon, ginagamit niya ngayon bilang translator sa isang POGO. Ngayon po, mas malaki po talaga. Nag-range po ako ng 35. Aside pa po dyan, meron pa po akong hazard pay, allowance, saka free accommodation, free food, saka transportation po. Si Nasruddin, 8 taong driver naman sa Saudi, pero mas pinili na raw niyang mag-drive ng shuttle ng POGO workers. Pero ngayong may mga panawagang itigil na ang operasyon ng POGO, nangangamba raw siya para sa kanyang pamilya. Sa amin po mga mababa lang ang pinag-aralan. Wala nang ibang tatakbuhan kundi ibang bansa. Hindi ka makapasok ng mga kumpanya sa Pilipinas kasi kulang ka ng pinag-aralan. Walang tatanggap sa iyo. So balik ibang bansa naman kami, maiiwan naman yung mga anak namin. Ang Association of Service Providers and POGOs o ASPAP umaalma sa mga panukalang iba ng operasyon ng POGOs sa bansa. Hindi lang daw kasi foreign workers ang maapektuhan. There are more than 23,000 Filipinos who will lose decent and well-paying jobs if the government will shut down legitimate POGOs and their service providers. What is at stake here is not only their means of livelihood but also their support on their families. Organisasyon ng ASPAP ng 16 na POGO at 68 na service providers. Lahat legal at may lisensya.
Handa naman daw sila makipagtulungan sa mga otoridad para sugpuin ang mga iligal na pogo at mga gumagawa ng krimen. These nefarious operators have been either been the source of or reason for the recent spate of criminal activities which has given the industry a bad name. And ASPAP is worried, because the impact is really affecting the lives of many Filipino employees. We actually would love to coordinate with them because I believe they would have more information. The President will have to set the direction and the Congress will also have to pass legislation if ever gusto nila talagang i-ban yung POGOs. But as of right now, the DOJ is here to crack down on the illegal POGOs, those who have no licenses, and the criminal element. Sa ngayon, halos 2,000 sa higit 48,000 na illegal POGO workers ang nakansela na ang visa. May 6 na pong araw ang mga may canceled visas para umalis ng bansa o iapela ang kanselasyon sa Bureau of Immigration. Naantala naman ang dapat sanay deportation ng 372 foreign nationals noong 1 linggo. Patuloy pa raw kasi ang verification ng Chinese government sa mga ito. Sanima Refra, nakatutok, 24 oras. Itinakda ng Department of Agriculture sa 170 pesos ang suggested retail price o SRP ng pulang sibuyas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Paraan daw ito para matulungan ang mga mamimili sa gitna ng sunod-sunod na pagmahal ng ilang bilihin. At dyan naman tumutok si Dano Tingkungko. Halos isang buwan na raw nakapako sa 200 pesos kada kilo ang pulang sibuyas ni Bog sa pwesto niya sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila. Nauna raw tumaas ang presyo mula sa dating 120 hanggang 140 pesos lang kada kilo nang magkaubusan ng sibuyas na puti. Pero nang magkaroon na ng sibuyas na puti, hindi naman daw bumaba ang presyo ng pulang sibuyas sa supplier. Nung nawala yung puti, nagtaas naman ng nagtaas ang pula. Nung sumulpot naman ang puti, hindi na bumaba ang presyo. Anong paliwanag ng supplier niya? Ang paliwanag ay wala nga raw makuhanan. Maliit daw ang supply ng kalakal ngayon. Sa Obrero Market sa Blumentritt, 200 pesos per kilo rin ang benta ni Magdalena sa sibuyas na pula. Wala kasing ganong yata, ani. Minsan kahit 1/4 lang, bumibili sila. Ganun na lang nga. Kwento ng mga nakausap kong namimili, subukan man daw nilang maghanap ng pwedeng ipalit sa panggisang sibuyas, wala talaga. Pikit mata na lang, sir, kasi wala akong choice eh. Kundi bumili ng sibuyas para pang lahok sa siomay ko po. Mas mapapamahal po kung sa tumpok-tumpok. Minsan may bulok pang kasama yun, sir. Sa kilo, napipili ko po kung bulok o hindi. Kasi po kailangan. Ganun po. Pag walang sibuyas ba, anong ganap? Parang kulang po yung niluluto ko. Tumpok-tumpok lang po kasi yung binibili ko kasi po mahal nga po. Mahal po sobra, hindi na po kakayanin ng budget. Kamakailan lang naglabas ng kautusan ng Department of Agriculture na ipinapako sa 170 pesos kada kilo ang suggested retail price o SRP ng sibuyas na pula sa mga pamilihan sa Metro Manila. Layon daw ng Administrative Circular No. 9 na matulungan ng mga mamimili lalo't sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang bilihin. Okay na 170, sir, kaysa naman sa 200. Mahal pa rin po siguro. Para sa amin po mahihirap pa. Siguro mga 150, bawasan po ng kahit konti. Pero kakayanin naman kaya ng mga tindera ito kung ang sinasabi nilang puhunan sa sibuyas na pula ay nasa 180 pesos kada kilo. 170 immediately. Pumapatong lang naman dito ng 10 piso kada kilo lang. Kung bibigyan mo ng 170, di lugi. Palagay ko hindi. Sorry. Hindi kaya. Lugi. Kaya nga nagninegosyo para kumita ka. Di pamigay mo na lang. 180 po na namin eh. Paano yun? Ewan ko. Lugi naman, hindi ako magtitinda. Hinihingan pa namin ng dagdag na pahayag ang DA hinggil sa mga hinaing na ito ng aming mga nakausap na tindera. Dano Tingkong, nakatutok, 24 oras. Halos 7 pisong dagdag sa kada litro ng diesel ang bubungad bukas sa mga motorista. May dagdag din sa kerosene at gasolina. Sabi po ng ilang tsuper, tila nawalan daw ng saysay ang inaprubahang taas pasahe dahil sa mahal na krudo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Alas 6 ng umaga bukas, magpapatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis. 6 pesos and 85 centavos ang itataas ng kada litro ng diesel, 1 peso and 20 centavos sa gasolina, at 3 pesos and 50 centavos sa kerosene. Kaya kahit na katataas lamang ng pamasahe, ayon sa grupong Pasang Mazda, may dagdag pasanin na naman ang mga tsuper at operator. Nalulungkot ako sa mga pangyayari ito sapagkat nakahingi kami ng rollback na almost 4 pesos for 3 consecutive weeks. Pero itong pang-apat na linggo ito, binigla naman kami ng more than 6 pesos. Ngayon pa lang kami umaahon. Sabi ng ilang driver na nakausap namin, tila nawalan daw ng saysay ang kaka-aproba pa lamang na pagtaas ng pamasahe. Wala, useless, wala rin. Dahil sa krudo, tumataas naman. Dagdag pamasahe. Ay pag bumaba yung krudo, yan ang pagbabatayan namin, kumikita kami. Ilan nila naman po yung pasahero na sumasakay. Tapos nagtataas din po yung pamasahe. Yung iba, nagtitipid na rin. Yung ibang kaya naman lakarin yung pupunta, naglalakad na lang. Hihiling daw ang ilang transport groups na makapulong si Transportation Secretary Jaime Bautista para makahingi ng tulong para sa kanilang sektor. Posible daw na makatulong ang service contracting para sa mga jeep gaya ng ginawa nitong pandemya. Ibig sabihin, kukontratahin ng gobyerno ang mga jeep ng ilang buwan para sa libreng sakay. Kasama sa kontratang babayaran ng gobyerno sa operator ang diesel. Yung nakaraang kasing service contracting namin na inabot to ng almost 3 months, siguro the more na mga 5 months para magpapasko pa naman ngayon. Ito yung malaking tulong para sa ating mga mananakay. Alam naman natin na basta't libre, ang tao pinapatronize yan. Sa hirap din ang buhay ngayon. Makatutulong din daw ang fuel subsidy o kaya naman ay discount. Gayon din ang pagbuhay sa panukala para sa automatic fare adjustment formula. Ibig sabihin, otomatikong sumusunod ang pamasahe sa taas-baba ng diesel at gasolina. Sagot naman ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board, wala nang maaasang pagtataas sa pamasahe sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Sa ngayon, yun na muna siguro yung fare increase that we're looking at. Kasi nung tiningnan naman natin siya, hindi lang naman yung single na pagtaas ng presyo ng gasolina yung tiningnan, but over a period of 8 months. Siguro we will be reviewing it not sooner than 6 months siguro, unless otherwise there's really a parang drastic change in the price. Wala rin daw silang pondo sa ngayon para sa ayuda. In the past, we have extended yung mga fuel subsidy, but we know natapos na yung mga pondo na use up na natin. But we are proposing sana ma-approve din doon sa budget for 2023 yung mga assistance para sa public transport, particularly sa Pantawid Pasada program. Kaugnay naman sa pinatutupad na taas singil sa pamasahe, nanawagan ng Department of Transportation sa publiko na i-report ang mga labis-labis kung sumingil. Ipagbigay alam po sa LTFRB sa pamamagitan po ng kanilang 24/7 hotline 1342 at maging sa kanilang official Facebook page po kung meron po kayong nakikita o meron po kayong mga nararanasan na higit po doon sa fare matrix ang sinisingil na taas pasahe. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Good news naman. Sa gitna ng pagmahal ng ilang bilihin at produktong petrolyo, bababa naman ang singil ng Meralco ngayong Oktubre. Nakatutok si Joseph Morong. Ang meat shop na ito nasa 13,000 ang bill sa kuryente noong Setyembre. Panay 6 na freezer ang 24 oras at tumatakbo araw-araw. Pero ngayong Oktubre, makakaluwag-luwag kahit papano. Bababa kasi ng 0.073 centavos kada kilowatt hour ang singil ng Meralco sa kuryente. Sa lampas 1,000 kilowatt hour na konsumo nila, makakatipid sila ng halos 100 piso. Hindi naman siguro ganun kalaki pero meron pa rin naman siyang impact since monthly din naman daily din naman yung konsumo namin. Siguro malaki din naman yung madi-discount namin sa mga susunod na parating na monthly bills namin. Para sa mga pamilya na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, 15 pesos rin yan natipid. Ayon sa Meralco, ilan sa mga nagpababa ng singil ng kuryente ang pagbaba ng generation charge at mas murang kuryente na bili nila sa mga power producer. Sa kabila ito ng pagtaas ng presyo ng krudo at paghina ng piso kontra dolyar.
Sabi pa ng Meralco, ang singil ngayong buwan na 9 pesos and 86 centavos per kilowatt hour, mas mababa kumpara sa mga rate noong October 2012 na 10 pesos and 66 centavos. Tuloy naman raw ang kontrata ng Meralco sa San Miguel Energy Corporation kahit na hindi pinayagan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang petisyon nila para sa mas mataas na rate ng kuryente. Ang sinasabi ng San Miguel Energy Corporation, nalulugi na raw sila ng bilyong-bilyong piso dahil sa pagmahal ng crudo, coal at limitadong supply ng natural gas. Ang kontrata ay pagsusupply ng 1,000 megawatt-hour ng kuryente para sa 10 taon ay hanggang sa taong 2029. They will continue to supply us under protest. But for Meralco, For how many years? they did not mention in their letter to Meralco for how long that will be. But on the part of Meralco, we will try to preserve the PSAs for as long as possible. Sakaling i-terminate pa rin ito o hindi na ituloy ang kontrata, sabi ng ERC pwedeng kumolekta ng danyos ang Meralco. May nakahanda na rin daw ang Meralco na emergency supply agreement sa ibang supplier kung sakaling aayaw na talaga ang San Miguel. Ayon sa grupong Power for People Coalition, dagdag singil ang epekto kung pinayagan ang petisyon ng Meralco at SMC. Sa isang ordinaryong pamilya, ang pamilyang Pilipino, that would mean 400 to 500 pesos for 3 months yung mawawala. Ilang kilong bigas yun. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang San Miguel. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Hinatulan ng hindi bababa sa 128 taong pagkakakulong ang dating alkalde ng Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao na si Datu Sajid Islam Ampatuan. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 1st Division, hinatulang guilty sa patong-patong na kasong graft at malversation of public funds si Ampatuan. Pineke raw ni Ampatuan ang mga dokumento para magmukhang ginamit ang 79 na milyong pisong pondo ng gobyerno para sa pagbili ng supply ng pagkain kahit walang ganitong transaksyon na naganap. Pinagbabayad siya ng kaparehong halaga at hindi na rin kailanman maaaring maupo o tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Maghahain daw ng motion for reconsideration ang kampo ni Ampatuan. Hiniling din nila na makapagpiyansa ito. Pinapadoble naman ng prosekusyon ang piyansang dapat bayaran ni Ampatuan para sa pansamantalang paglaya nito. Magkaiba ang posisyon ng DILG at ng lokal na pamahalaan ng Maynila tungkol sa pagkumpiska ng mga lisensya ng mga traffic violator. At sa gitna nito, tila mga motorista ang naiipit. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Nauwi sa isang mainitang debate ang panghuhuling ito ng mga traffic enforcer sa May Moriones, Tondo nang kumpiskahin umano ng mga enforcer ang lisensya ng driver. Depensa ng driver pati na ng pasahero nito ang inilabas na memo ng DILG na tanging LTO lamang umano ang pwedeng magkumpiska ng lisensya. Kita mo no, mission order. Wala nga pa akong pakialam sa mission order. Ang ipakita nyo po, yung memo ni DILG, hindi po yung sa city ordinance. Kasi tinanggal na nga po lahat ng city ordinance eh. Kung gusto nyo mag-contest, dito lang Manila. Doon kayo magreklamo. Sir, magbasa kayo sir ng kwan sir, ng DILG sir. Sa memorandum ng DILG noong September 14, 2022, nakasaad ang paalala sa mga LGUs na tanging LTO at mga authorized agents nito ang maaring mangumpiska ng lisensya. Nakasaad din dito ang direktiba na repasuhin ng mga LGU ang kanilang mga local traffic ordinances para matiyak na umaayon ito sa batas. Yung sa atin was on the basis yung pinirmahan ng joint memorandum ng former DILG Puno, which was on the basis of the creation of the LTO. Merong isang provision doon na talagang sinasabi na talagang ang LTO lamang ang pwede mag-confiscate or any of their authorized agents. Hindi ko lang alam kung authorized ng LTO ang Manila. Sagot naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ang posisyon namin, national agencies and other local government units na walang ordinansa on their traffic, they need deputization from the LTO. But LGUs like Manila na nag-enact at nagkaroon ng valid na traffic code ay authorized under the local government code. Nag-abiso na rin daw noon ang Maynila sa DILG. As soon as Secretary Abalos issued that memorandum, the City of Manila through our Mayor, Mayor Hani, already sent a communication to the Office of the Secretary Abalos
informing the secretary that we will continue to implement our local ordinance on traffic as empowered by the local government code. Umaasa si Secretary Abalos na mapaplansya rin ang mga gusot para sa kapakanan ng mga motorista. Tuloy-tuloy at bukas naman daw ang komunikasyon nila sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Yung batas, kanya-kanya interpretation, but that is our interpretation. Kung kaya we're giving them time na individually ordinance nila, at the LTO's part, baka pwede pag-usapan din para yung proseso mas maginhawa sa lahat. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Bumaba pa ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila ayon sa grupong Octa Research. Mula sa 19.1% noong October 1, bumaba ang bilang ng mga nagpo-positibo sa mga itinetest sa 17.9% nitong Sabado, October 8. Mula naman sa 1.10, nasa 0.99 na lang ang reproduction number o yung dami ng nahahawa sa isang may COVID. Sabi ng DOH, nananatili sa low risk ang classification ng COVID-19 sa buong bansa. Mula October 3 hanggang 9, nasa mahigit 2,000 ang bagong kaso kada araw. Pero ang sabi ng DOH, kung hindi raw mapapanatili ang pagsunod sa health protocol, posibleng umabot hanggang mahigit 8,000 ang kaso ng COVID-19. Mga kapuso, panibagong parangal po ang nakamit ng isa sa mga programa ng GMA Network at GMA Public Affairs na The Atom Araldio Specials. Wagi bilang Best Asian Documentary ang episode na Munting Bisig sa ika-4 na Asia Contents Awards o ACA. Ginanap ito nitong Sabado, October 8, sa Busan International Film Festival Theater sa South Korea. Naunang pinalabas ang Munting Bisig episode sa GMA noong nakaraang taon. Tampok ang mga kabataang nagbabanat ng buto sa gitna ng pandemya. Congratulations, Atom, at sa iyong magaling na team. Congrats, Atom, ha? At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 76 days na lang, Pasko na. Ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.